Mga bossing, request lang po baka pwedeng pa-subscribe sa ating Boss Balbas at sa Balbas Malakas. Ayan. Maraming salamat po in advance. Okay, part 3, let's go! Sa eksenang ito, makikita natin na hinahabol ng Valhalla ang Tokyo Manjigang. Sinabi ni Patchin na wala tayong magagawa sa sobrang dami ng mga ito. Sinabi naman ng isa sa mga Valhalla, bakit kayo tumatakbo? Dagdag pa nito, wag nyo na kaming pahirapan. Pumunta kayong lahat dito. Mahina lang pala ang 3rd division ng Tokyo Manjigang. Tapos ay dumating ang isang lalaki, siya si Kazutora. At ito ay dating founding member ng Tokyo Manjigang at kakalaya lang nito mula sa juvenile. Ang juvenile ay kulungan ng mga minor de edad at ito ay kasapi na ngayon sa grupo ng Valhalla. Sinabi nito sa nabugbog na miyembro ng Toman na, okay ka lang ba? Kaya mo pa bang gumalaw? Inabot nito ang kanyang kamay para tulungan itong tumayo, subalit bigla niya itong binalian ng braso. At sinabi nito na, huwag nyo silang titigilan hanggat gumagalaw pa sila. Tapos ay nilapitan nito ang isa pa. At sinabi nito na, para saan? At suot mo ang uniforme na yan. Tapos ay ginulpi niya rin ito. Sa kabilang bahagi naman, patuloy na nakikipaglaban si Patchin sa Valhalla. Kahit bugbog sarado na ito, sinabi nito na hanggang dyan lang ba ang kakayahan nyo? Tapos ay sinipa siya ni Hanma mula sa likuran. Pinilit makatayo ni Patchin at sinabi nito na kayo pala ang Valhalla. Sinabi naman ni Hanma na manatili ka sa baba. Dagdag pa nito, tatapusin namin ang lahat ng Tokyo Manjigang. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ng isa sa Valhalla na yan lang ba ang kaya ng Tokyo Manjigang? Kung ganun, madali lang nating matatalo si Mikey at si Draken. Sinabi din ng isa sa mga ito na sunugin natin ang basura nilang uniforme. Behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words. Nang makita ni Patchin ang isang tubo, ay kinuha niya ito at sinabi nito na hinding-hindi susuko ang Tokyo Manjigang. Tapos ay sinaksak nito ang isa sa miyembro ng Valhalla at ito ang dahilan kaya nakulong si Patchin. Kinabukasan sa muling paggising ni Takemichi, parang katulad pa rin ito ng dati. Pasok sa trabaho, panlalait ng boss, hindi sigurado si Takemichi kung nabago nga nito ang hinaharap at nag-aalinlangan ito. Subalit, bigla itong nakatanggap ng mensahe mula kay Hinata na nagsasabi na inaasahan kong makita kita ngayong araw. At dahil dito, natuwa si Takemichi dahil ito ang patunay na nabago ni Takemichi ang hinaharap. Sa sobrang tuwa ni Takemichi, nasabi nito na nabago ko ang hinaharap. Subalit dahil walang alam ang dalawang ito, pinagtawanan nila si Takemichi. Pagkatapos sa trabaho, binisita ni Takemichi si Hinata. Mapapansin dito na nagkakailangan ng dalawa sa magkaibang dahilan. Naiilang si Hinata dahil nagkahiwalay sila nung high school. Subalit hindi ito alam ni Takemichi at sadyang torpe lang talaga ito. Hindi ito alam ni Takemichi dahil ang diwa nito ay nasa nakaraan. Habang si Naoto naman ay tahimik na nagmamasid sa likuran ni Hinata at ni Takemichi. At nang nag-uusap na ang dalawa, sinabi ni Naoto na, ano ba ang ginagawa nyo? Bakit dito kayo naghaharutan sa kwarto ko? High school pa lang kayo, nagde-date na kayong dalawa. Dagdag pa nito, ang akala ko ba ay papasyal kayo? Sinabi ni Hinata kay Naoto na, dapat ay sumama ka din. Hindi ako sasama, sagot naman ni Naoto. Kayong dalawa na lang at mag-enjoy kayo sa pupuntahan nyo. Sumang-ayon naman ang dalawa at lumabas na si Naoto. Habang nasa biyahe si Takemichi at si Hinata ay medyo nagkakahiyaan pa rin ang dalawa. Tapos ay sinabi ni Hinata na, sana ay tuluyan na tayong magkasama sa pagkakataon na to. Tuluyang magkasama? Tanong naman ni Takemichi dahil hindi nito alam na naghiwalay sila. Pagdating nila sa isang park, sinabi ni Hinata na may bumabalik na alaala sa akin sa park na to. Sinabi naman ni Takemichi na may naaalala ka ba sa lugar na to? Biglang nalungkot si Hinata at sinabi nito na nagpunta ako dito kasama ang lalaking mahal ko. At hindi ko pa rin siya makalimutan hanggang ngayon. Hindi alam ni Takemichi na siya ang tinutukoy ni Hinata. Sinabi nito na marami talagang pwedeng mangyari sa loob ng 10 taon. Dagdag pa nito, memorable pala sa'yo ang lugar na to. Sinabi ni Hinata na, pero alam mo ba na nakipaghiwalay siya sa akin dito? Ganun ba? Sagot naman ni Takemichi, hindi ko akalain na mayroong lalaki na kaya kang baliwalain. Sinabi ni Hinata na, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nagawa niya akong iwan. Tapos ay humarap ito kay Takemichi at sinabi nito na, sabihin mo sa akin kung bakit nagawa mo akong iwan. Nagulat si Takemichi dahil siya pala ang tinutukoy ni Hinata. Hindi malaman ni Takemichi kung ano ang sasabihin nito. Tapos ay nagpaalam ito sandali para magpunta sa CR. Habang nasa CR,
na. Pinapakalma ni Takemichi ang kanyang sarili at iniisip nito kung ano ang nangyari. Sinabi nito sa sarili na kailangan kong sabihin kay Hinata kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Subalit, pagbalik ni Takemichi sa park ay wala na si Hinata. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Hinata na malakas ang loob ko. Subalit, hindi pa rin sapat. Sa paghahanap ni Takemichi kay Hinata, hindi inaasahan na nakasalubong nito si Hanma. Sinabi nito na wala ka pala sa kotse. Ang akala ko ay makakapatay ako ng 2 ibon gamit ang isang bala. Nang makita ni Takemichi si Hinata, paparating naman ang isa pang sasakyan at ito ang nangyari. Sinusubukang iligtas ni Takemichi si Hinata subalit sinabi nito na baliwala na yan. Hindi ko na maramdaman ang aking mga paa. Niyakap ni Takemichi si Hinata at sinabi nito na mahal kita mula noon at hanggang ngayon. At magpasahabang buhay. Masaya si Hinata sa narinig nito at nagpasalamat ito kay Takemichi at sinabi nito na kailangan mo nang umalis. Sinabi ni Takemichi na hindi ako aalis. Mamamatay ako ng kasama ka. Tinulak siya ni Hinata tapos ay sumabog na ang sasakyan. Pagkatapos nito, nagtangka pa ring lumapit si Takemichi subalit inawat siya ng mga tao sa paligid. Tapos ay muling sumabog ang kotse. Sinabi ni Takemichi na bakit nangyayari to ulit? Nangangako ako na ililigtas kita. Kahit ilang beses pa akong mabigo ay hindi ako titigil hanggang sa marating ko ang hinaharap kung saan ka nabubuhay. Dagdag pa nito, kailangan kong maging leader ng Toman. Sa burol ni Hinata, nilapitan ni Takemichi si Naoto at nakikipagkamay ito para bumalik sa nakaraan. Subalit, sinabi ni Naoto na, tanga ka ba? Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo na mababago ang tadhana. Kaya ko, sagot naman ni Takemichi. Hindi mo kaya, sagot naman ni Naoto. Tapos ay sinabi ni Naoto na, si ako nang bumangga sa kotse ni Hinata. Kahit bumalik ka sa nakaraan at baguhin ang hinaharap, sa huli ay namamatay pa rin ang ate ko. Hindi, sagot naman ni Takemichi. Kaya kong baguhin ang hinaharap at naniniwala ako na mayroong kasalukuyan na mabubuhay si Hinata. Kung hindi na bago ang hinaharap sa pagligtas ko kay Draken, kailangan nating hanapin ang pinagmulan nito. Dagdag pa nito, kailangan kong maging leader ng Toman. Sinabi ni Naoto na mag-iimbestiga ako kung bakit nagkaganito ang Toman kahit buhay naman si Draken. Tapos ay nagtungo ang dalawa kung saan nakakulong si Draken. Sinabi ni Naoto na napag-alaman ko na wala si Draken sa kasalukuyang Toman dahil ito ay kasalukuyang nakakulong at nakahanay sa death row. Nang magkaharap ang dalawa, sinabi ni Draken na matagal din tayong hindi nagkita. Masaya ako at maayos ang buhay mo ngayon. Sinabi ni Takemichi na hindi ako makapaniwala na nakahanay ka sa death row. Ano ba ang nangyari sa Toman? Sinabi ni Draken na ang Toman ngayon ay isa ng sindikato. Tapos ay nagpakilala si Naoto at sinabi nito na ang grupo nyo na maalalahanin sa mga kaibigan ay naging isang sindikato na maging ang mga pulis ay walang magawa tungkol dito. Ano ba ang nangyari sa 10 taon na nakakalipas? Sinabi ni Draken na nagkaganito ang Toman dahil sa akin. Hindi ko siya nagawang pigilan. Ang tinutukoy ni Draken ay si Kisaki. Dagdag pa nito, hindi ko pinagsisisihan ang nagawa ko. Kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, papatayin ko si Kisaki. Nagulat si Takemichi nang banggitin nito si Kisaki. Tapos ay sinabi ng jail warden na tapos na ang oras ng pagbisita. Sinabi ni Draken kay Takemichi na siguradong magiging target ka din ni Kisaki. Kaya umalis ka na sa lugar ng Tokyo. Sinabi ni Takemichi na bakit ako? Sinabi naman ni Draken na pinupuntirya ni Kisaki ang lahat ng malapit kay Mikey. Nakulong si Draken dahil sa paghahanap nito kay Kisaki at napatay nito ang maraming tauhan ni Kisaki. Sinetap siya ni Kisaki kasabwat ang isang pulis at pagkatapos ng mga pangyayaring ito ay namanipula na ni Kisaki si Mikey. Dito na nagsimulang maging masama ang grupo ng Toman. Mula sa isang gang ay naging sindikato ito. Sinabi ni Takemichi na sinubukan ni Draken na pigilan si Kisaki. Sinabi naman ni Naoto na subalit may kapit sa mga pulis si Kisaki. Sinabi ni Takemichi na bakit sumali si Kisaki sa Toman at ano ang balak nitong gawin sa Toman? Hindi ko alam, sagot naman ni Naoto. Subalit sigurado ako na may kinalaman si Kisaki kaya paulit-ulit na namamatay ang ate ko. Sinabi ni Takemichi na hindi pa kami nagkita ni Kisaki sa nakaraan kaya wala pa akong alam tungkol sa kanya. Dagdag pa nito, wala nang ibang paraan kaya kailangan kong maging leader ng Toman. Yun lang ang paraan para mapigilan ko si Kisaki at mailigtas si Hinata. Sinabi naman ni Naoto na medyo imposible yan pero naniniwala ako sa'yo. Muling bumalik sa nakaraan si Takemichi at nagkamalay ito sa isang bathhouse. Tapos ay lumapit ang isang matanda para takutin si Takemichi. Subalit kasabwat pala ito ni Mikey. Tapos ay dumating naman si Draken at sinabi nito na gaano ka ba katagal maliligo dyan? Tapos ay nagtungo na sila sa meeting place ng Toman.
Dahil ngayong gabi i-aanunsyo ang bagong 3rd Division Captain ng Tokyo Manjigang. Binati si Takemichi ng ilang bagong miyembro din ng Toman. Tapos ay tinanong ni Takemichi kung para saan ang seremonya na to. Sinabi nito na hindi ba't si Pachin ang captain ng 3rd Division? Sinabi naman ng isa sa mga ito na nakalimutan mo na ba nakulong si Pachin sa juvenile matapos niyang saksakin ang isa sa miyembro ng Valhalla. Sinabi naman ng isa pa, baka may pag-asa kang maging captain dahil niligtas mo si Draken. Sinabi ni Takemichi sa sarili nito na may tsansa pala akong maging captain. Tapos ay dumating na sina Mikey, Draken at Mitsuya. Sinabi ni Draken na sisimulan na natin ngayon ang seremonya para sa 3rd Division Captain ng Tokyo Manjigang. Sinabi naman ni Mikey na dahil sa nangyari kay Pachin, makikipaglaban tayo sa grupo ng Valhalla. Dagdag pa nito, higit na mas malaking grupo ang Valhalla kaysa sa Mobius. Kailangan nating magdagdag ng puwersa para manalo. Tapos ay sinabi nito na pumunta na sa harapan ang bagong captain ng 3rd Division. Naghanda si Takemichi, subalit si Kisaki Teta ang tinawag ni Mikey. Tapos ay naalala ni Takemichi ang pangalan ni Kisaki at ang sinabi ni Draken. Nagtataka si Takemichi kung paano nakasali si Kisaki sa Tokyo Manjigang. Nagagalit ang ibang miyembro ng Toman dahil ang mga ito ay ang dating miyembro ng Mobius. Tapos ay sumigaw si Draken para patigilin ang mga nagkakagulo. Dagdag pa nito, si Mikey ang nagdesisyon nito kung sino man ang tumututol. Pumunta kayo dito sa harapan. Sinabi naman ni Mitsuya na formal na humingi ng pasensya si Kisaki at sinama niya dito ang mga dating miyembro ng Mobius. Tapos ay nagpasalamat si Kisaki habang nanggigigil naman si Takemichi at sinabi nito na hindi nila pwedeng isali si Kisaki sa Tokyo Manjigang dahil mamamatay lang ulit si Hinata kapag ganito ang nangyari. Tapos ay lumapit si Takemichi at sinuntok niya si Kisaki. Ikaw pala si Takemichi, sambit naman ni Kisaki. Sinabi ni Mitsuya kay Takemichi na ano ang ginagawa mo? Nagkamali kayo ng desisyon, sagot naman ni Takemichi. Tapos ay biglang nagsalita ang isang lalaki mula sa likuran at sinabi nito na ano ang nangyayari dito? Siya si Baji, siya ang 1st Division Captain ng Tokyo Manjigang. Sinabi nito sa bagong miyembro ng Toman, sino kang kupal ka? Ngayon lang kita nakita dito. Sino ka din? Sagot naman nito at ito ang nangyari. Tapos ay inawat siya ni Chipuyo at sinabi nito na dati silang miyembro ng Mobius at magmula ngayon kabilang na sila sa 3rd Division ng Toman. Nagulat si Baji sa balitang ito at sinabi nito na hindi ito magandang balita para sa akin. Sinabi naman ni Draken na wala ka nung laban namin sa Mobius kaya wala kang karapatan na dumalo sa meeting na to. Wala akong pakialam, sagot naman ni Baji. Tapos ay nagpunta ito sa harapan. Nang madaanan nito si Takemichi ay sinuntok niya ito at sinabi nito na huwag kang humaharang sa dinadaanan ko. Tapos ay inawat siya ni Mitsuya. Sinabi ni Baji na bitawan mo ko dahil kung hindi ay tatapusin kita. Sinabi ni Kisaki na ikaw pala ang captain ng 1st Division. Tapos ay tinanong ni Baji kay Mikey kung si Kisaki ba ang bagong captain ng 3rd Division. Sinabi ni Mikey na, bakit ka pa nagpunta dito kung gagawa ka lang ng gulo? Sinabi naman ni Baji na, kailangan ko bang humingi ng permiso sa'yo para magawa ko ang mga gusto kong gawin? Dagdag pa nito, sasali ako sa Valhalla. Ayaw mo sa mahilig gumawa ng gulo, hindi ba? Aalis na ako sa Toman. Tapos ay sinabi nito sa lahat na, ako si Baji Keisuke, ang 1st Division Captain. At magmula ngayon, kaaway na ako ng Toman. Tapos ay umalis na ito. Tapos ay sinabi ni Kisaki kay Takemichi na nagkakahiwa-hiwalay na ang Tokyo Manjigang. Tapos ay sinuntok niya ito. Sa kabilang banda, sinalubong ni Kazutora si Baji. Si Takemichi naman ay nakatulog sa suntok ni Kisaki. At nang magising ito ay dalawa na lamang sila ni Mikey. Sinabi ni Mikey na kailangan kitang makausap. Mayroon akong kaibigan mula pagkabata. Madalas siyang makipag-away sa akin. Subalit madalas ko siyang talunin. Sinabi ni Takemichi na ang tanga siguro niya no. Sinabi ni Mikey na siya si Baji, ang 1st Division Captain. Tapos ay natulala si Takemichi at sinabi nito na yung lalaking gumawa ng gulo, bakit niya ako sinuntok? Hindi ko alam, sagot naman ni Mikey. Matagal na siyang ganon. Kapag inaantok siya, sinusuntok niya kung sino man ang lalapit sa kanya. Dagdag pa nito, isa din si Baji sa mga founding member ng Tokyo Manjigang. Nabuo ang Toman sa amin nila Draken, Mitsuya, Pachin at kabilang na dito si Baji. Kayong lima lang, tanong naman ni Takemichi. Sumagot si Mikey ng oo, subalit medyo nag-aalangan ito dahil hindi nito binanggit ang isa pang miyembro. Tapos ay sinabi ni Mikey na ito ang grupo na binuo namin. Makikiusap sana ako sa'yo na ibalik mo si Baji dito sa Toman mula sa Valhalla. Sira ulo siya, subalit mahal ko ang kaibigan ko na yon. Tumayo si Takemichi at sinabi nito na may hihilingin din sana akong pabor sa'yo. Kapag naibalik ko si Baji, tanggalin mo si Kisaki sa Toman. Dahil sisirain ni Kisaki ang Toman sa hinaharap, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito. Hindi pa nakakapagpaliwanag si Takemichi. Sumang-ayon na kagad si Mikey at sinabi nito na alam ko din na mapanganib si Kisaki at alam ko din na may kakayahan siya. Kung gusto mong tanggalin ko si Kisaki, ibalik mo si Baji. Patunayan mo na mas karapat dapat ka kaysa kay Kisaki. Ikaw ang nagbigay ng kasunduan. Kapag pumalpak ka, tatapusin kita. Bago umalis si Mikey,
Sinabi nito na magmula ngayon, miyembro ka na ng Toman. At ikinatuwa naman ito ni Takemichi. Nang paalis na si Takemichi, napulot nito ang isang bagay na nahulog mula kay Baji at naglalaman nito ng isang larawan. At dito ay nakita ni Takemichi ang pang-anim na miyembro ng Toman. Subalit hindi niya ito kilala. Kinabukasan habang nasa rooftop si Takemichi, sinasabi nito sa sarili na kailangan kong maibalik si Baji sa Toman. Yun lang ang paraan para matanggal si Kisaki sa Toman. At bakit ba kasi umalis si Baji sa Toman? Tapos ay biglang sumulpot si Hinata at sinabi nito na nakikipag-usap ka ba sa mga alien? Nang makalapit si Hinata, sinabi nito na milagro, wala kang masyadong bugbog. Kaya inaya niya si Takemichi para magpicture. Tapos ay sinabi ni Takemichi na maari ba akong magtanong? Hindi naman tayo naghiwalay, di ba? Hindi, sagot naman ni Hinata. Talaga ba? Tanong naman ni Takemichi. Oo, sagot naman ni Hinata. Sa loob naman ng classroom, kinuwento ni Takemichi sa mga kaibigan niya ang tungkol sa misyon nito kay Baji. Sinabi ni Akon na imposible yun. Sinabi naman ni Makoto na tanga, hindi mo magagawa yun. Ganun ba kahirap yun? Tanong naman ni Takemichi. Sinabi ni Yamagishi na napakalaking grupo ng Valhalla at nakakatakot sila. Sinabi naman ni Akon na at walang nakakaalam kung sino ang leader nila. Kaya tinawag silang Headless Angel. Sabat naman ni Makoto. Ano pa ang nalalaman nyo tungkol sa kanila? Tanong naman ni Takemichi. Sinabi ni Akon na ang number 2 ng Valhalla ay si Hanma. Sinabi naman ni Yamagishi na at ang number 3 naman ay si Hanemiya Kasutora. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating si Kasutora sa kanilang classroom. Subalit si Yamagishi lang ang nakakakilala dito. Sinabi ni Makoto na sino ka? Sinabi ni Kasutora na oh, napano ka? Senyor mo ako. Nagmamadaling lumapit si Yamagishi para awatin si Makoto at sinabi nito na siya ang number 3 ng Valhalla. Siya si Hanemiya Kasutora. Nagulat ang lahat at natulala naman si Makoto. Ang kaninang maangas, inayos na lang ang uniforme ni Kasutora. Tapos ay tinanong ni Kasutora kung kilala nila si Hanagaki Takemichi. Dali-dali itong tinuro ni Makoto. Hindi ako yon, pagtanggi naman ni Takemichi. Subalit wala na rin itong nagawa. Natuwa si Kasutora at niyakap nito si Takemichi. Sinabi nito na, ikaw pala si Takemichi. Sa wakas ay nakita din kita. Tara, sumama ka sa akin sa Valhalla. Sinabi ni Takemichi na, kasalukuyan ko palang inaalam ang tungkol sa Valhalla. Sinabi naman ni Kasutora na, kung sasama ka sa akin, malalaman mo ang lahat. Tapos ay hinila nito si Takemichi. Subalit pinigilan siya ni Akon at sinabi nito na, ano ang gagawin mo? Bakit mo sinasama si Takemichi? Tapos ay seryosong hinarap ni Kasutora si Akon. Dahil dito ay natakot si Takemichi kaya nagdesisyon nito na sumama na lang kay Kasutora. Tapos ay umalis na sila. Sinabi ni Kasutora na, huwag kang kabahan. Sisiguraduhin ko na makikilala mo silang lahat. Tapos ay nakita ni Takemichi ang mga bugbog saradong estudyante. Nagtanong ito kung ano ang nangyari dito. Sinabi ni Kasutora na sila yung tumulong sa akin kanina dito para mag-ikot-ikot. Subalit, hindi ko na sila kailangan ngayon kaya binugbog ko sila. Habang naglalakad ang dalawa, tinanong ni Takemichi kung nag-aral din ba dito si Kasutora. Oo, sagot naman nito. Hindi kasi kita maalala. At siguradong sikat ka, sagot naman ni Takemichi. Sinabi ni Kasutora na nakakulong kasi ako sa juvenile dahil sa kanya. Sa kanya? Tanong naman ni Takemichi. Hindi na ito sinagot ni Kasutora. Pero ang tinutukoy nito ay si Mikey. At nang makarating sila sa hideout ng Valhalla, nakita ni Takemichi na ginugulpi ni Baji ang isang lalaki. Ito ay si Chipuyu, ang kanyang sariling vice captain sa Tokyo Manjigang. Nagulat si Takemichi dahil dito at tinanong nito kay Kasutora kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Kasutora na ito ay isang loyalty test o isang pagsubok para kay Baji. Kailangan bugbugin ni Baji ang taong pinakamalapit sa kanya o ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya para makapasok ito sa grupo ng Valhalla. Dagdag pa nito, kailangan itong gawin ni Baji dahil nanggaling siya sa Tokyo Manjigang. Sa paraan na to, malalaman namin kung gaano katotoo ang pagpasok niya sa Valhalla. Sinabi ni Chonbo na paano niya nagawang saktan ang taong matagal niya nang nakasama. Tapos ay tumayo si Baji at sinabi nito kay Hanma na sapat na ba ito? Ngayon, pwede nyo nang tanggapin ang solusyon ko para makapasok sa Valhalla. Sandali lang, sagot naman ni Hanma. Nagulat naman si Takemichi nang makita niya ito at naalala nito nang makasalubong niya si Hanma sa hinaharap bago mamatay si Hinata. Tumayo si Hanma at sinabi nito na, Kasutora, nakahanda na ba ang lahat? Oo naman, sagot naman nito. Tapos ay pinakilala nito si Takemichi. Dagdag pa nito, nakita at narinig niya ang lahat sa meeting ng Tokyo Manjigang. Ito yung gabi na nanggulo si Baji sa meeting ng Toman. Sinabi ni Baji kay Takemichi na, ikaw yung lalaki kahapon, hindi ba? Nandito ka ba para mamatay? Sinabi ni Hanma kay Takemichi na, lumapit ka dito sa harapan. Hinatak siya ni Kasutora papunta sa harapan at pinaligiran siya ng mga miyembro ng Valhalla. Sinabi ni Hanma na, sisimulan na natin ang mga katanungan. Anong katanungan? Tanong naman ni Takemichi. Sinabi ni Hanma na, gustong iwan ni Baji ang Tokyo Manjigang
at lilipat ito sa Valhalla. Sinabi ni Baji na hindi ka pa rin naniniwala sa akin kahit binugbog ko na ang aking vice captain. Sinabi ni Hanma na maaaring isa ka lang espiya ng Tokyo Manjigang. Tapos ay sinabi nito kay Takemichi na ano ang eksaktong sinabi ni Baji noong meeting ng Tokyo Manjigang. Hindi nagsinungaling si Takemichi at sinabi nito ang eksaktong sinabi ni Baji. Sinabi ni Hanma kay Kazutora na ano sa palagay mo? Sinabi naman ni Kazutora na sa palagay mo ba ay hindi pa sapat yun? Ang lakas ni Baji ay dapat nating isaalang-alang at malaking tulong siya sa Valhalla. Lumapit ito kay Baji at sinabi nito na tama ba ako Baji? Wawasakin natin ang Toman. At sumang-ayon naman si Baji. Sinabi nito na tutulungan kitang wasakin ng Toman. Tapos ay nagsalita si Takemichi at sinabi nito kay Baji na hindi ba't isa ka sa founding member ng Toman? Paano mo nagawang mag-traidor sa Toman? Dagdag pa nito, sumama ka sa akin at bumalik na tayo sa Tokyo Manjigang. Tapos ay sinuntok siya ni Baji at sinabi nito na hindi porke founding member ako ng Toman, nangangahulugan na hindi na ako magta-traidor. Hindi mo ba alam na founding member din si Kazutora? Tapos ay naisip ni Takemichi ang larawan na napulot nito. Dagdag pa ni Baji, may sama ng loob si Kazutora sa Tokyo Manjigang. Tapos ay kinwento nito ang mga nangyari 2 taon nang nakakalipas. Nag-ayang gumala ng nakamotorsiklo si Draken habang suot nila ang kanilang bagong gawang uniforme. Nang mabaling ang atensyon nila kay Mikey, ay abalang-abala ito sa pagsasaayos ng pangalan ng grupo nila. Sinabi ni Draken na napagdesisyonan na ang pangalan natin. Sinabi ni Mikey na kapag pinaikli mo to, Toman ang kalalabasan. Sinabi naman ni Baji na mas maangas pa rin ang Tokyo Manjigang. Tapos ay umalis na ang mga ito para magtungo sa isang beach. Masayang bumiyahe ang magkakaibigan. Sinabi ni Pachin na bilisan pa natin at sumang-ayon naman si Baji. Sinabi ni Mitsuya na hindi pwede. Bakit naman? Tanong naman ni Draken. Hanggang sa mapansin ng mga ito na wala pa si Mikey. Nagpahinga sila sandali para hintayin si Mikey. Kaya naman pala naiwan ito dahil sakay lang si Mikey ng isang maliit na scooter. Sinabi ni Mitsuya na kanina pa kami naghihintay sa'yo dahil ang bagal mo. Sinabi naman ni Draken na ikaw ang leader namin. Parang awa mo na. Kumuha ka naman ng maayos-ayos na motorsiklo. Sinabi ni Mikey na ayokong sumakay sa kahit na anong motorsiklo. Maliban lang sa CB250 T-Hawk. Sa ngayon, itong Junior Hawk na to ang pinakamamahal kong motorsiklo. Nang papaanda rin na ito ni Mikey, wala na pala itong gasolina. Sinabi ni Pachin na kung mahal mo yan, sana man lang kinargahan mo ng gasolina. Tapos ay tinawanan siya ng mga ito. Sinabi ni Mikey na okay sige, mag-jack and poy tayo kung sino ang magdadala nito sa gasolinahan. Nag-jack and poy sila at natalo si Baji. Kahit ayaw nito, wala itong magagawa dahil yun ang kasunduan. Habang tinutulak ni Baji ang scooter ni Mikey, nadaanan siya ng mga biker gang. At dito ay pinagtripan nila si Baji. Sinabi ng pinuno ng mga ito na ang kapal naman ng mukha mo na magsuot ng ganyang uniforme na akala mo talaga ay isa kang ganap na gangster. Dagdag pa nito, sino ang nagbigay ng permiso sa'yo para gumala sa lugar na to? Tapos ay pinagtatawanan ng isa sa mga ito ang pangalan ng Tokyo Manjigang. At sinabi nito na saang basurang grupo kayo nang galing? At pinagtatawanan siya ng mga ito. Tapos ay sinuntok ni Baji ang isa sa mga ito at sinabi nito na huwag niyo akong subukan. At ito ang nangyari. Habang nakikipaglaban si Baji, sinabi ng isa sa mga ito na kailangan nang wasakin ang scooter na to at maglakad ka pabalik sa inyo. Nang hahampasin niya ito, hinarang ni Baji ang kanyang katawan para protektahan ang scooter ni Mikey. At sinabi nito na mahalaga kay Mikey ang scooter na to. Papatayin ko kayo kapag hinawakan nyo to. Sinabi naman ng leader ng mga ito na wala kaming pakialam, wawasakin namin ang scooter na yan. Tapos ay biglang dumating si Mikey. Sinabi ng isa sa mga ito na gusto mo rin bang makakuha ng bahagi kapag pinira-piraso namin ang scooter na to? At ito ang nangyari. Nagulat silang lahat sa ginawa ni Mikey. Sinabi ni Mikey na ano sa palagay nyo ang ginagawa nyo? Sinasaktan nyo ang taong mahalaga sa akin. Tapos ay tinanong ni Mikey si Baji kung okay lang ba ito. Sinabi naman ni Baji na paano na si Hawk Jr. Sinabi naman ni Mikey na pasensya ka na kung sinakripisyo mo pa ang katawan mo para sa scooter na to. Dagdag pa nito, kaya mo pang tumayo hindi ba? Kakatayin natin ang mga ito. Bago magsimula ang laban, dumating na din ang iba pang miyembro ng Tokyo Manjigang. Sinabi ng leader ng mga ito na, sino kayo? Sinabi naman ni Draken na, kami ang Tokyo Manjigang. Tinalo ng Tokyo Manjigang ang mga ito at ginawa nilang taga-picture ang pinuno nila. Isang araw, sinama ni Kazutora si Baji sa pagawaan ng motorsiklo. Sinabi ni Baji na, ano ang gagawin natin dyan? Sinabi naman ni Kazutora na, hindi ba't malapit na ang kaarawan ni Mikey? Reregaluhan natin siya ng isang motorsiklo na kung tawagin ay Hawk. Nagulat si Baji at sinabi nito na, saan ka naman nakakuha ng pera? Sinabi ni Kazutora na, hindi natin kailangan ng pera. Hawk lang ang kailangan natin. Pinakita ni Kazutora ang isang motorsiklo na kung tawagin ay Hawk. Ito
ay ang pangarap na motorsiklo ni Mikey. Sinabi ni Kazutora na nanakawin natin yan. Nagulat si Baji dahil dito. Sinabi ni Baji na hindi magiging masaya si Mikey kung kukunin natin yan sa ganung paraan. Hindi naman natin ipapaalam sa kanya, sagot naman ni Kazutora. Dagdag pa nito, yan ang pangarap niyang motorsiklo, hindi ba? At gusto mo ring makitang masaya si Mikey. Subalit nag-aalangan si Baji na gawin ang pagnanakaw na to. Sinabi ni Kazutora na kahit anong mangyari, sasamahan mo naman ako, hindi ba? Pagsapit ng gabi, sinimulan nilang pasukin ang shop na kinaroroonan ng motorsiklo. Nang makapasok na sila, sinabi ni Baji na may pagkakataon pa tayo para umatras. Tumahimik ka, sagot naman ni Kazutora. Tapos ay sinimulan na nilang ibaba ang motorsiklo. At nang ilalabas na nila ang motorsiklo, biglang nagsalita ang isang lalaki. Alam nyo ba kung kaninong shop ang ninanakawan nyo? Hindi ko kayo pababayaang makatakas. Inatake ni Baji ang may-ari, subalit hindi ito nakatama. Tapos ay nakilala niya ito. Ito pala ang kuya ni Mikey na si Shinichiro. Nakilala ni Shinichiro si Baji at alam nito na kaibigan siya ni Mikey. Sinabi ni Baji na, Shinichiro, ano ang ginagawa mo dito? Sinampal siya ni Shinichiro at sinabi nito na ako ang may-ari ng shop na to. At mula sa likuran, hinampas ni Kazutora ng bakal si Shinichiro. Sinubukan siyang pigilan ni Baji, subalit huli na ang lahat. Sinabi ni Kazutora na umalis na tayo dito. Sinabi naman ni Baji na ano ang ginawa mo? Wala akong pagpipilian. Nakita niya tayo, sagot naman ni Kazutora. Sinabi ni Baji na hindi yun ang ibig kong sabihin. Siya ang kapatid ni Mikey. Siya ang kuya ni Mikey. Natulala si Kazutora nang malaman niya ito. Hindi makapaniwala si Kazutora na napatay nito ang kuya ni Mikey. Dagdag pa nito, hindi pwedeng mangyari ito. Halos mapraning ito dahil sa nangyari. At sinabi nito na, ginawa ko to para sa kanya. Dito nagsimulang sinisi ni Kazutora si Mikey. Sinabi nito na, hindi ko naman siya magagawang patayin. Kasalanan lahat ito ni Mikey. Papatayin ko si Mikey. Sinabi ni Baji na, tumawag tayo ng ambulansya. Tapos ay tumakas na tayo. Sinabi naman ni Kazutora na, bakit kailangan nating tumakas? Kasalanan to ni Mikey, hindi ba? Nagawa ko to para kay Mikey. Kaya kasalanan nito ni Mikey. Tapos ay paulit-ulit nitong binabanggit na papatayin niya si Mikey. Naawa si Baji kay Kazutora. Kaya niyakap niya ito at sinabi nito na kung ano man ang maging resulta nito, sasamahan kita hanggang sa huli. Tapos ay dumating na ang mga pulis. Nakita ni Mikey nang damputin ng mga pulis si Kazutora at si Baji. Dagdag pa ni Baji, pinagtakpan siya ni Kazutora para hindi ito makulong sa juvenile. Dahil kahit hindi si Baji ang pumatay, kasama pa rin siya sa kaso. At sinabi pa nito na naghintay lang ako na makalaya si Kazutora. Sinabi naman ni Kazutora na si Mikey ang kalaban at papatayin ko siya. Tapos ay tumawa si Hanma at sinabi nito na magandang kwento yan. Hindi ko akalain na pinatay nyo ang kuya ni Mikey. Dagdag pa nito, kung ganon, welcome ka na dito sa Valhalla. Tapos ay hinagis nito kay Baji ang bago nitong uniforme at sinabi nito na magmula ngayon, miyembro na ng Valhalla si Baji. Tapos ay sinabi ni Kazutora kay Takemichi na ipaabot mo to kay Mikey. Sa October 31, magaganap ang aming laban at magaganap ito sa junkyard. Pagkatapos ng mga nangyari, naisip ni Takemichi ang mga sinabi ni Mikey noon tungkol sa kanyang kapatid at ang pangarap nito para sa Toman na ngayon ay unti-unti nang nawawasak. Kinabukasan sa puntod ni Shinichiro, sinabi ni Mikey kay Takemichi na totoong si Baji at si Kazutora ang pumatay sa kuya ko. Dagdag pa nito, ang hawk na yan ay pagmamayari talaga ng kuya ko at balak niya itong iregalo sa akin para sa aking kaarawan. Sinabi naman ni Draken na parehong hindi gusto ni Kazutora at ni Baji ang mga nangyari. Sinabi naman ni Mikey na alam ko pero hindi ko pa rin talaga matanggap. Pagkatapos nito, magkasama si Draken at si Mitsuya sa isang cafe. Sinabi ni Draken na ang Toman ay nahati na ngayon sa dalawa. Sinabi naman ni Mitsuya na pero wala tayo sa lugar para sabihin kay Mikey kung ano ang dapat gawin. Sinabi ni Draken na ganun pa man, hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Mikey. Sinabi naman ni Mitsuya na tungkol ba ito kay Kisaki? Oo, sagot naman ni Draken. Sinabi naman ni Mitsuya na hindi ba't si Kisaki ang umaasikaso para makalabas ka agad si Pachin sa juvenile? Alam ko at aminado naman ako sa bagay na yon, sagot naman ni Draken. Si Draken ay mayroon ding pagdududa kay Kisaki. Sinabi ni Mitsuya na kahit kailan ay hindi pa tayo nagkaroon ng ibang captain sa 3rd Division maliban kay Pachin at maging si Mikey ay nahihirapan tungkol dito. Sa madaling salita, alam din nila na hindi mabuting tao si Kisaki, subalit kailangan nila ito para sa karagdagang pwersa ng Toman at para mapabilis ang paglaya ni Pachin. Sinabi ni Draken na yan ba yung tela para sa uniforme ni Takemichi? Oo, sagot naman ni Mitsuya. Tumayo si Draken at sinabi nito na hindi ko kayang makipaglaban sa Valhalla kung makakalaban din natin si Baji at si Kazutora. Dagdag pa nito, sa palagay ko kahit si Mikey ay ayaw din mangyari ito.
Mabigat sa loob nila na makalaban ang dalawa nilang kaibigan. Sa kabilang banda naman, naglalakad si Takemichi at sinasabi nito sa sarili na pagkatapos ng mga nangyari, babalik pa kaya si Baji. Tapos ay tinawag siya ni Chipuyo, subalit hindi pa niya ito kilala. Tapos ay pinaalala ni Chipuyo ang mga nangyari sa hideout ng Valhalla. Nagulat si Takemichi nang maalala niya ito at sinabi nito na, ikaw yung binugbog ni Baji. Sinabi ni Chipuyo na, miyembro ako ng Tokyo Manjigang at ako ang First Division Vice Captain. Ako nga pala si Chipuyo Matsuno. Hindi kita nakilala, sagot naman ni Takemichi. Sinabi ni Chipuyo na, nakakatakot si Baji hindi ba? Wala akong ideya, sagot naman ni Takemichi. Tapos ay aalis na ito. Subalit, pinigilan siya ni Chipuyo at sinabi nito na, tumambay ka muna kasama ko. At sinabi ni Chipuyo na, wala ka bang napansin nung binugbog ako ni Baji? Wala naman, sagot naman ni Takemichi. Yun lang naman ang nakita ko. Binugbog ka niya para makapasok sa Valhalla. Sinabi naman ni Chipuyo na, dahil yun ang gustong ipaisip ni Baji sa lahat ng taong naroon. Pero iba ang nasa isip ni Baji. Talaga? Tanong naman ni Takemichi. Ano naman ang nasa isip ni Baji? Sinabi naman ni Chipuyo na, hindi yun maiintindihan ng ordinaryong tao. Sinabi ni Takemichi na, kung ganon, ano ang balak gawin ni Baji? Sinabi naman ni Chipuyo na, yun ang gusto niyang alamin ko. Kilala ko siya. Hindi man sinabi ni Baji ang tungkol dito, pero alam ko na yun ang gusto niyang mangyari. May tiwala ako kay Baji. Hindi niya gagawin ito nang walang dahilan. Tapos ay inaya nito si Takemichi. Saan tayo pupunta? Sagot naman nito. Pupunta tayo sa Valhalla, sagot naman ni Chipuyo. Teka lang, anong pupunta sa Valhalla? Sagot naman ni Takemichi. Dagdag pa nito, gusto kong pag-isipan muna ito ng mabuti bago tayo pumunta. Sinabi ni Chipuyo na, sinuntok mo si Kisaki nang wala sa lugar noong meeting ng Tokyo Manjigang. Tapos ay nagpunta ka sa Valhalla para ibalik si Baji. Sigurado ako na may gusto kang mangyari, hindi ba? Natahimik si Takemichi sa sinabi ni Chipuyo at naalala nito si Hinata. Tapos ay sinabi nito na, gusto kong protektahan si Hinata kaya gusto kong maging leader ng Toman. Sinabi ni Chipuyo na, nababaliw ka na ba? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo at ang gusto mong mangyari, pero tutulungan kita, kaya kailangan mo rin akong tulungan. Gusto kong marinig ang tunay na intensyon ni Baji. Sumama ka sa akin. Opo sir, sagot naman ni Takemichi. Sinabi ni Chipuyo na, hindi mo kailangan maging magalang. Magkasing edad lang tayo. At dahil dito, nagulat si Takemichi at sinabi nito na, dapat, kanina mo pa sinabi. Sinabi ni Chipuyo na, aasahan kita. Magmula ngayon, partner na tayo. Nagtungo sila sa hideout ng Valhalla. Nagkainitan sina Chipuyo at ang iba pang miyembro ng Valhalla. Sinubukan silang awatin ni Takemichi. Tapos ay biglang dumating si Baji at sinabi nito kay Chipuyo na, ano ang ginagawa niyo dito? Gusto niyo bang masaktan ulit? Nang magtatanong sana si Chipuyo tungkol sa balak nito, sinuntok siya ni Baji at sinabi nito na, hindi ba't sinabi ko na sa inyo, nakalaban na ako ng Toman? Sinabi naman ni Chipuyo na, hindi, alam kong ginagawa mo ito para sa Toman. Sinuntok siya ulit ni Baji. Nangaawat si Takemichi ay nasuntok din ito. Sinabi ni Baji kay Chipuyo na, ginawa lang kitang vice captain dahil may kakayahan kang lumaban. Kaya wag kang mag-iisip ng mas higit pa doon. Tapos ay inutos ni Baji na bugbugin sila ng Valhalla. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, naiinis na sinabi ni Takemichi na ibang-iba siya kumpara sa mga sinabi mo. Dagdag pa nito, napapaisip ako kung dapat pa ba siyang ibalik sa Toman. Nabugbog lang tayo. Sinabi ni Chipuyo na, ganun pa man, salamat sa pagtulong mo sa akin. Tapos ay tinanong ni Takemichi kung ano ba ang Valhalla. Ang ibig kong sabihin, bilang isang headless angel o anggang na walang leader. Hindi ba't si Hanma ang leader nila? Sinabi naman ni Chipuyo na, hindi ba't vice leader lang si Hanma? Gayon pa man, isa lang ang sigurado ako. Gusto nilang wasakin ng Toman. At para sa isang gang na walang leader, masyadong planado ang mga galaw nila. Sinabi ni Takemichi na, ang ibig mo bang sabihin ay may isang tao na nagmamanipula sa likod nila habang naglalakad ang dalawa? Sinabi ni Chipuyo na, madami din sa dating miyembro ng Mobius ang kabilang sa Valhalla. Ang iba sa kanila ay nanggaling sa Shibuya High. Tapos ay biglang lumabas si Kiyomasa at binubugbog nito ang isang customer dahil hindi sapat ang binayad nito. Nagulat si Kiyomasa nang makita niya ang dalawa. Habang nakaharap ito kay Takemichi, sinabi ni Kiyomasa na, ano ang kailangan sa akin ng First Division Vice Captain? Sinabi ni Chipuyo na, ang ibang mga kasama mo nung high school ay kasali sa Valhalla. Sino ang nag-imbita sa kanila? Sinabi ni Kiyomasa na, hindi ko na siya kasama ngayon. Sinabi naman ni Chipuyo na, ikaw, bakit ka sumali sa Mobius? Dahil tinanggal ako ni Draken, sagot naman ni Kiyomasa. Kaya mo sinaksak si Draken para makaganti, tanong naman ni Chipuyo. Hindi ganun yon, sagot naman ni Takemichi. Inutusan siya ng isa sa Mobius. Sinabi ni Kiyomasa na, paano naman maiisip ng isang pipitsuging tauhan na patayin si Draken? Sinabi naman ni Chipuyo na, kung ganun, sino ang nag-utos? Sinabi ni Kiyomasa na, si Kisaki ang nag-imbita sa akin sa Mobius at sinabi nito sa akin na tataas ang posisyon ko kung magagawa ko ang ibibigay niyang misyon. Maaaring siya ang nag-utos ng pananaksak at sa palagay ko, gusto niyang mamatay si Draken. Nagulat si Takemichi nang malaman niya ito.
Sinabi ni Chipuyo na, sino ang kasama ni Kisaki? Si Hanma ang kasama niya, sagot naman ni Kiyomasa. Sinabi ni Chipuyo na, nasa Valhalla si Hanma at si Kisaki naman ay nasa Toman. Ngayon alam ko na, si Kisaki ang leader ng Valhalla at ito din ang nasa isip ni Takemichi. Tumakbo ito palabas para bumalik sa hinaharap. Habang tumatakbo ito, sinasabi nito sa sarili na walang duda si Kisaki at si Hanma ay magkasabwat. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Kisaki kay Mikey na ano ang gagawin natin laban sa Valhalla? Balita ko, ayaw lumaban ni Draken. Kasabay nito habang naglalakad si Draken, inatake siya ni Hanma at sinabi nito na isa lamang itong pagbati para sa paparating na laban. Sinabi ni Draken na ikaw siguro si Hanma ng Valhalla. Muling umatake si Hanma, subalit hindi ito makatama kay Draken. Sinabi ni Draken na hindi nyo ba naiintindihan na ayaw kong makipaglaban? Sinabi naman ni Hanma na kung ayaw mo, gagawa ako ng paraan para lumaban ka. Tapos ay umalis na ito. Sa kabilang banda naman, pinagmamasdan ni Kisaki si Hinata at si Mitsuya naman ay inatake ng Valhalla. Marahil ito ang tinutukoy ni Hanma. Habang patuloy sa pagtakbo si Takemichi, sinasabi nito sa sarili na kung si Kisaki ang leader ng Valhalla, bakit ito sumali sa Toman? At ano ang binabalak nitong gawin? Sa ngayon, si Kisaki ang nagsisilbing espiya sa Tokyo Manjigang. Nang makabalik si Takemichi sa hinaharap, kaagad silang nagtungo ni Naoto kung saan nakakulong si Draken. Tinanong ni Takemichi si Naoto tungkol kay Kisaki, subalit walang maibigay na impormasyon si Naoto tungkol dito. Nang muling magkaharap ang dalawa, sinabi ni Draken na hindi ba't sinabi ko sa'yo na umalis ka na sa Tokyo? Tapos ay humingi ng pasensya si Takemichi at sinabi nito na may katanungan lang ako. 10 taon nang nakakalipas, ang leader ng Valhalla ay si Kisaki, tama ba? Hindi, sagot naman ni Draken. Hindi siya ang leader. Ang leader ng Valhalla ay si Mikey. Naguluhan si Takemichi dahil dito. At malamang pati kayo mga bossing naguluhan din. Itinayo ni Kisaki ang Valhalla para pamunuan ni Mikey. Kaya winawasak nito ang Toman. Sinabi ni Takemichi na, imposible yun. Si Mikey ang leader ng Toman, hindi ba? Sinabi ni Draken na, 10 taon nang nakakalipas nang maganap ang decisive battle laban sa Valhalla o mas kilala bilang Bloody Halloween. Yung araw na yon, natalo ang Toman sa unang pagkakataon. Muling nagulat si Takemichi sa nalaman nito at sinabi nito na hindi pwedeng matalo ang Toman dahil nandun si Mikey. Sinabi ni Draken na natalo ang Toman dahil kay Mikey. Dagdag pa nito, nakita mo din yun hindi ba? Yung araw na yon, pinatay ni Mikey si Kazutora. At dito na po nagtatapos ang ating part 3 mga bossing. Ayan, abangan natin yung part 4. Okay, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at wag mong kakalimutang i-like yung video natin, bossing. Salamat! Mga bossing, request lang po baka pwedeng pa-subscribe sa ating Boss Balbas at sa Balbas Malakas. Ayan. Maraming salamat po in advance. Chill lang kasi kayo mga bossing at relax nyo lang muna yung mga backlog nyo kasi hindi naman ako tumitigil na gawin ang mga video na to. Pasensya na kung medyo natagalan kasi madami lang po akong inasikaso pero after nito gagawin ko na kagad yung kasunod. Okay, washout na. Special washout muna sa mga to. Lalo na sa bago kong member dito sa Balbas in the House kay Tristan Valera 28. Ayan, wash out sa'yo bossing. Maraming salamat sa suporta sa pag join sa membership natin. At ito pa ang isang bago kay Guy Mardiore Narisma. Ayan, wash out po sa'yo bossing. Salamat din po sa suporta. At ito naman yung mga luma sa New Friends Dance TV. Yung mga mahilig magsumba, pwede kayong manood dyan. At kay Hypa Abubakar, ayan, luma na din yan. At ito pa ang isang luma kay Amancio Fan TV. Okay, ayan, wash out naman sa iba. Babasahin ko to sa channel ng Boss Balbas. Washout kay John Gabriel Cortez at kay Yasser from Davao City, kay Dwayne Kobe Kaaya, taga Caloocan City, at kay Jarel Yurik Orbita, kay Joseph Mait, at kay Susuha. Washout din kay Abiel Johan Esguera at kay Japet Orgeles ng Quezon Province, kay Zywel Hanjay Bautista from Pampanga. Sana po mapansin. Ayan, basta sumunod lang kayo sa instruction ko, mapapansin natin yan. Washout din kay Isagani Makinano from Sauyo, Quezon City at Lara family ng Mauban, Quezon Province. Ayan, washout po sa inyo mga bossing. Washout din kay Joshua Katina Musni from Plasang Luma, Arayat, Pampanga. Washout din kay Lance Jerome Salve. Ito naman, pa-washout daw sa girlfriend niya kay Jessa Salamat. Okay, salamat. Washout po sa inyo. Washout din kay Jensen S. Cariaga from Quezon City. Kay Clyde Cruz at Dominic Cruz from Milan, Italy. Wow! Milan, Italy. Washout po sa inyo dyan mga bossing. Mabuhay po kayo. Washout din sa family Estopia and Piña family. At kay Almaher Aragasi. Washout din kay Julius Luna, taga Zamboanga City. At kay Asher Velasco.
Washout din kay Anthony Belano from Cavite, Dasmariñas. Washout din sa kanyang anak na si Chloe Racho or Rasio. Hindi ko alam kung alin doon ang tama, pero washout po sa inyong mag-ama or mag-ama.